sasabihin nila mangungutang, hindi namin yun iniisip na utang. Kasi hindi lang namin na kung magbayad ka, okay. Kung hindi ka magbayad, okay lang din. So, iniisip namin na ito yung amount na kaya namin. Tapos, depende na sa'yo kung babayaran or hindi. Parang mag-set ka ng isang amount na for you is kaya mong bitawan na pagka binayaran man o hindi, okay lang para Hindi sa masisira yun. At least nakatulong ka. Simula na ang kulitan. Yan. Tagal-tagal ko rin hindi narinig to. Yan, Gugulat sila. magugulat sila sa mag-i-intro ngayon. Magiging intro ngayon. Dahil absent na naman si Cabs. May bago na kaming t-shirt. Yung has. Nalito ko sa arrangement ng Welcome to Petox. Petik sa tawanan. Kape at kwentuhan. Episode 20 na tayo. Ako nga pala si Rage. Ito naman po si Bok. Ako naman si Duda. Di ba? Nagulat ba kayo? Nagulat kayo, no? Ayan, kasi si Cabs nasa na ngayon eh. Nasa mabuting lugar. Cabs, kung nasaan ka man, ang saya-saya mo pala kanina. Oo, nami-miss namin si Cap. Hindi, kasi si Cabs po, naging busy na sa career niya. So, merong pumalit sa kanya ngayon dito. Ayan, Thank you for having me. Ayan. Si Ma'am Duday. Thank you, Miss Duday, for filling in for Cabs. Ayan, maraming salamat. We really appreciate it. Thank you din. Si Ma'am Duday ba is gonna be with us forever na? Hope so, no? Nasa sa kanya, tanong natin dito. May t-shirt na ako baka Oo nga pala. sinukat Wala, niya diba? Mayroon na ako t-shirt. Ayan. Para kami mga waiter sa beach. Ayan. Diba? Salamat sa aming napaka-generous na producer. Siya po nag-produce ng ating Thank you. t-shirt. Ayan. Ang ganda ng venue. Oo nga, nag-iba na rin ang venue at may mga ilaw na kami. Yes. Nag-improve na. Diba? Mahirap kasi kapag kasama si Duday. Siyempre dapat Grabe naman. dahil nandito na siya, dapat yung production quality dapat tumaas level din, up. diba? 60,000, no? Yung alin? Yung followers Sa TikTok ko. Oo, sa TikTok ko. Diba? Hindi kita ma-reach. Oh my God. Hindi na kita ma-reach. Kaya yan. Since 2022 pa yun. Oo. So, labor talaga yun. Labor. Hello mga followers ni Duday. Hello po. Hello, baka gusto nyo ring mag-follow sa amin. Okay na. Ayan. So, naalala nyo ba yung yung first guest natin? Yung episode natin na meron tayong first guest. Yung about Di ba napag-usapan natin? Hindi ko alam wala pa si Duday nun eh. Pero nung episode yata yun? Episode 3, I think. around episode 3 or 4 something. 3 or 4 something. It's about financial napag-usapan natin yung literacy. mga about pera, financial ng mga OFW, di ba? Kung tatanungin kayo one by one, kay Duday, Ma'am Duday, ano ba yung usual mo na technique when it comes to managing your finances? Uunahin ko muna yung mga necessary. Let's say, dito sa UAE or as OFW, unang-una muna, si rent mo na ang babayaran mo. Yes. Or else matutulog ka sa daan. Oo nga, totoo. I think no, everyone can relate na a big chunk of our salary goes to Rent. Sa rent talaga dito sa UAE. Yeah. Yes. So ngayon, ang magiging guest natin is mas mataas ang level niya doon sa unang na-guest natin, si Sir Jason. Si Sir Jason. Ito pala yung master. Ito yung boss nung ng guest natin. Si Sir Jason. Si Sir Jason, di ba? Naalala yun. Oo. So, ang magiging guest natin ngayon ay ang boss, manager, at spouse ni Sir Jason. Wow. Okay. Wow. So, sumulat siya ng isang ebook about sa ito, may kodigo ako dito.
tungkol sa OFW Money Reset System. So meron siyang system na na-develop na pwedeng sundan ng ating mga kapwa OFW para sa mga finances nila. Interesting to. Interesting. Ayan, so Marami na namang kakapulutang aral ang episode na to. totoo yan. So without further ado, ayan, pakilala natin si Miss Crislani Arquiliano. Ayan Miss po, Crislani. di ba? Hello. Hindi po artista yan, ha? Nakamute pa siya. Hello Ay, sa lahat. I think nakamute pa siya. Ayan. Hello, Miss Hello Crislani. Ayan. Ayan. So, welcome po sa Petox. Thank you for joining us. Thank you for having me also for Ayan. today's episode. Yes. Episode 20. Yes, Episode episode 20. Ayan. Kapareha kami ni Ma'am Lani, mga Bisaya. Oo. Yes, Bisaya. From Cebu. From Cebu, yes. Ay, wala na akong kasamang Kapampangan ngayon. Oh, Tagalog. Talagang nire-represent na natin yung Diverse. No, diverse na tayo, di ba? Diverse. Bisaya, Kabampangan, Tagalog. Oo. So, Ayan. Ma'am Lani, so we've heard you're from Cebu. Anything else you would like to tell us? Saan po kayo nag-graduate? Ano po yung course natin? Happily married? I know you're married with Sir Jason. Pero happily ba? Happily ba? Yeah, I am Crislani. I am from Leyte. And Waray kaya na? Hindi. Di. Father ko lang ang Waray. Mm. But we, doon kami sa Leyte nag-stay and then nag-graduate ako sa Cebu City as physical therapy. So, doon din ko na-meet si husband. Oo. Sir Jason. Yes. Tapos, before kaming nag-OFW, I am in hospitality industry already sa Philippines. Sa isa sa pinakamalaking hotel sa Cebu. Oh. At yun, nag-OFW si Jason. Tapos, after that, nung umuwi siya, so may business kami. So, and then that business, kasi wala kaming idea about that business. So, wala rin. So, bumagsak. So, that's the time din na bumalik ulit si Jason dito sa UAE. And then, after a year, pumunta din ako dito sa UAE para I can help Jason para yung nangyari sa amin yung kasi utang. Oo. Natambakan Oo, tayo. Natambakan. Dahil nga sa failure ng Yes, sa ng business. So you have to come to Dubai to help Sir Jason. Yes, so I have to leave our children. Yeah. At Ano a pong very nagustuhan nyo kay Sir Jason? Kinantahan niya ba po kayo ng pagdating ng panahon? Aisa. Ayun. Okay. Alright, Miss Crislani, let's get the roll balling, no? The ball rolling. Ball rolling. Ayan, so meron tayong dito, meron tayong mga questionnaire para Miss Crislani. So, regarding po dun sa inyong ebook na OFW Money Receipt System, paano nyo po nasimulan yung idea tungkol dito? Yung nagkaroon ba ng specific moment sa buhay nyo na kailangan kong baguhin to, ganyan. Kaya naisipan yung isulat din ito as a book. Yeah. Actually, it did not happen overnight. So, kasi lahat naman tayo, yung pagpunta natin dito sa UAE or as OFW, gusto nating makaipon. Sinasabi natin sa family natin na 2 years lang para makapag-ipon tapos uwi. Pero di natin alam, kagaya namin. Ako, 10 years na din ako as OFW. Akala ko makakauwi ko after 3 years para lang makabayad sa utang. Pero 10 years nandito pa rin. 10 years andito pa rin. Pero at least, may magandang work, tapos nakatulong sa pamilya, nakatulong sa pagpapaaral sa anak. So, yung paggawa ko ng ebook, dahil din yun nag-start yun sa small realizations. Kasi before, nung pagpunta ko dito sa UAE, nung sinundan ko si Jason, kung ano yung hindi namin kaya sa Pilipinas, so nabibili namin dito, bili dito, bili dyan, every time. Parang dinescribe niya yung mga naging Natatamaan ako doon. lahat yata tayo pati yung 2 years na hanggang dumami na ng dumami yung years, ganun din. Oo. Tamang-tama. So gadgets, damit, sapatos, bili dito, bili dyan. Yes, kung may mga sale, di ba?
Oo. Lalo na dito sa Dubai, lahat may sale. Yes. Dubai festival ba 'yon? Tapos may DSS. summer pa. Oo, tapos meron pang Eid. Lahat May yata nung child ano, May Ramadan pa. May Jagtex, Oh. may Eid, may Ramadan, lahat sale. Lahat sale. So, maano ka talaga, maingganyo ka na ilabas yung pera. Oo. So, ganun ang ginawa namin. Binili namin kung anong gusto namin. Kumain kami kung anong gusto namin. Tingnan mo naman ngayon. Oo. Tapos, it came, na-realize ko lang kasi that time, labas lang na labas. Tapos, wala namang pumapasok. So, na-realize ko na dapat kong baguhin ko yung sarili ko. Na-realize ko, gusto kong pagdating ng panahon, Yan. pagtanda natin, Dating ng panahon. Oh. pag uwi na tayo sa Pilipinas, may sarili akong pera or may investment ako. Ayoko din naman na gamitin yung mga anak ko as my investment. Correct. Ayoko din maging pabigat sa kanila. Iniisip ko lang kung anong gusto ko. Tapos, naghanap ako kung saan paano ako makapag-ipon ng tama kasi alam natin kung paano mag-ipon. Mag-ipon. Pero di natin alam kung paano natin yan papalaguin. Kasi pag dito lang sa ilalim ng unan, kinabukasan, ibibili ko na naman. Ibibili ko naman. Or pag uwi tayo ng Pilipinas, magbakasyon. Pagbalik natin dito, ang bulsa natin? So, balik na naman ulit. So, inisip ko, gusto kong makapag-ipon ng tama, na kahit babalik tayo dito, galing bakasyon, may pera pa rin ako. Andun pa rin, buo pa rin yung pera ko. So, inisip ko, may gagawin ako sa sarili ko. So, may na-meet kami dito na community sa UAE. So, yun yung inspirasyon ko para gawin din tong book. Okay, so it all started with realizing first. Realization. Na yun nga, lahat palabas. Si Ma'am Duday na. Ay, ako ba? Ikaw, paano yun? Masyado ko nag-enjoy sa Ganyan, topic. siya muna. Sorry na. Okay. Let's talk about the book, ma'am. So, there's one part of the book na parang it made you realize na parang malinaw yung cycle ng mga OFW dito sa UAE. So, sahod, pagkatapos padala, and pagkatapos ubos. Ganun. So, in your thought, when you created the book, bakit kaya maraming OFW na stuck sa ganitong cycle? Kahit alam nilang pinaghirapan nila yung pera. Yun yung usual na sinasabi nating mga OFW, no? Naghirap kami dito, pinaghirapan namin yung mga pera namin. Ganun. Bakit kaya na-stuck sila sa ganung cycle? Sahod, padala, ubos. Okay. Kasi, tayo kasing OFW, mahal natin yung pamilya natin sa Pilipinas. At tapos, Mga Filipino siguro in general, ganun talaga. ganun talaga. Yung parang, pag andito ka, nasa labas ka or OFW ka, iniisip mo, sila pa rin. 'Di ba? Gusto mo makatulong sa pamilya mo, so ikaw yung mag-provide lahat. So, ang ni-stuck yung mga Pilipino na ganun na cycle kasi dahil sa pagmamahal sa pamilya natin back in Philippines kasi ayaw din natin silang maghirap. So, ganun ikot-ikot yung cycle. Tapos, hindi naman tayo makakareklamo. Pero ang kailangan pala, as provider, kailangan kasama tayo doon sa plan, doon sa pagbabudget. So, dapat, kung may budget sila, kailangan yung expenses ko dito, kasama din. Tapos, yung future ko din, kasama din doon sa pagbabudget Sa mo. pagbabudget. Paano po kayo nagsiset ng boundaries kunyari may family kayo na humingi ng tulong sa inyo, no? Or as an OFW, ako, may family or relatives akong humingi ng tulong sa akin. So, di ba, minsan ang hirap tumanggi. Di ba? Kasi baka kung ano isipin nila, ganun. So, paano kayo kayo nagsiset ng boundaries doon na hindi muna or hindi pa kaya, mga ganun? Sa akin, it happened to me. So first, pag may hihingi ng tulong, hindi mo na ako magko-commit kaagad kasi dapat ko pa ding
i-consult kay Jason kasi 'di ba mag-asawa dapat mag-ano kayo, communicate din kayo. So anyway, si Jason is ano naman yan, oo ng oo. Pero kahit oo siya ng oo, kailangan ko ba din siyang sabihan, o sige, ganito yung plano ko. Pero mostly, pag may hihingi ng tulong, tutulong kami, pero sinasabi ko na, kasi di ba sinasabi nila, mangungutang, usually. So yan, sasabihin nila mangungutang, hindi namin yun iniisip na Utang. kasi hindi lang namin na kung magbayad ka, okay. Kung hindi ka magbayad, okay lang din. So iniisip namin na, ito yung amount na kaya namin, tapos depende na sa'yo kung babayaran or hindi. So That is- para sa iyo parang mag-set ka ng isang amount na for you is kaya mong bitawan na Yes. pag binayaran man o hindi. Okay. Okay lang Hindi para sa masisira yung... At least nakatulong ka. So parang hindi masisira yung naset mong budget. Yes. So para sa OFW na kakasahod lang pero ubos na kaagad sa mga bills, sa mga padala, utang at gastos. Ano naman yung unang step para makapag-reset sila? Ano yung dapat nilang gawin para masimulan nila yung system na ano mo? Yung ano niya. Okay. So for that, pag tayo ay nakatanggap ng sahod natin, hindi natin iisipin na paano ko to gagastusin. So dapat may isipin muna kung eto para kanino to, mag-ano ka ng percentage. Example, eto para sa family ko, eto para sa akin dito, eto pang savings ko. Tapos, kailangan, wag mong kalimutan yung para kay Lord. So, ikaw na yung sa yung sa ebook ko, ang nakalagay doon, 50, 20, 20, 10. But, hindi naman yun talaga ang susundin mo. I-adjust mo kung ano yung kaya mo. For example, sa family support mo, nakalagay doon is 20%. Kung di mo kaya mag 20%, adjust mo into 15%. Pero yun yung pinaka-ideal na portion. Yes. Okay. Okay. Itong question is actually not on the because we keep talking about the system. So, ano bang system itong pinag-uusapan natin, ma'am? Is it system within yourself or system na systematic like may 1, 2, 3, 4, 5? Ano siya combination? Kasi may at first, yung sa first 2 chapters of the book, it's all about yung parang SALN, tapos yung cash flow mo. Titingnan mo kung ano yung expenses mo, ano yung income mo, saan mapupunta. Tapos yung sa third chapter is about emergency fund para makapag-ipon ka. And then sa fourth chapter is about yung boundaries, kung paano mo sasabihin, yung sa family mo, tsaka yung sa fifth chapter is about the retirement. So, hindi ko talaga yun kinalimutan yung retirement kasi lahat tayo ay uwi sa Pilipinas. Para pag uwi natin sa Pilipinas, may sarili tayong ipon. Boundaries po yung yun, no? Yung sa namamasada sa jeep. Tricycle yun. Boundary. Boundary. Iba ba yun? Boundary. Meron yun. May sa taxi, may sa jeep, sa tricycle. Ganun. Sorry. Ibang boundary yun nasa isip mo. Pero sa system, follow up lang. Sa system, una bang mangyayari dapat yung sa sarili before knowing the theories or the logic, or sa sarili ba dapat muna magsimula? Yes, dapat sa sarili kasi paano mo naman magagawa yung iba kung hindi mo unahin yung sa sarili mo. So, tingnan mo muna kung ano yung dapat para sa'yo para after that, yung sa family mo na din. Hugot talaga muna ang sarili. Una mo ni sarili. Unahin. Ako naman. Unahin ng sarili. Una ko naman. Oo nga. Kasi hindi ka makakatulong sa family mo kung di mo rin unahin yung sarili mo. Exactly. Para in the long term yung pagtulong, di ba? So, unahin mo muna yung sarili mo para masustain yung pagtulong din natin. Gusto ko yan. Dapat unahin muna ang sarili. Yes. Parang yung sa lang yan, di ba? Yourself. Uhugot tayo dyan. Ako muna. Alam mo yung sa mga eroplano, di ba may emergency Yes. at protocol sa eroplano, pag bumagsak yung oxygen,
Unahin mo munang isuot yung Yes. oxygen Oxygen. bago mo tulungan yung iba. Yes. Ganon yan. Speaking of unahin mo na yung sarili. Okay, 'di ba kanina sabi mo may mga certain percentage ng spending or yung mga kailangan mong bayaran after mong pagkasahod, 'di ba? Yes. Meron bang percentage doon na para ma-feel mo naman na yung merong you spoil yourself a bit? Ganon. Yes, pwede naman yung 50, 20, 20, 10, ano lang yun, yung parang yan yung Guide. guide. Pero kung gusto mong, example, kasi gusto mong mahilig ka mag-travel. Example, gawin mong 50, 10, 20, then 10. So yung 10% ba doon, pang travel mo, or 20% pang travel mo. Kasi wag mo na ding pagkaitan yung sarili mo na hindi, kasi sabi doon sa book, oo, kung ikaw mahilig din sa sa pag-travel, kailangan may pag-ipunan natin. Baka ng burjo man. Oo. Tapos if mahilig kayo sa pagkain, di ba? So, magkano pa? Parang nasasaktan ako sa pagkain. Hindi. Joke lang. Kasi ganun Actually, ako din eh. Kahit kami ni Jason, mahilig kami sa pagkain. Oo. Especially ngayon, yung nasa, tayo ngayon, sa war time. Sabi ko kay Jason, unahin mo natin yung needs kaysa wants. So, mas needed yung pagkain. Pero ikaw po ba, ano po ba yung usual na budol spending ng mga kabayan or, natin? Na tipong doon nauubos yung sahod mo or yung ano po ba yung usual? Yung usual kasi na Sapatos. Mumulong na siya. usually sa as OFW, usually doon naubos yung natin, yung sahod natin sa yung mga sale or yung mga maliliit, yung everyday na kaping mahal. Doon, tapos or yung yung stress spending. Aray ko. Or your stress eating. Dapat yata hindi ko kayo pinagtabi. Kasi recently, nagkaroon ako ng vlog, sabi ko doon, ang mahal mag-heal. Oo. Kumbaga, pag gusto mo mag-heal, kailangan you spend You spend, para you feel good about yourself, di ba? Parang makalimutan mo mga ganun. Ay. Siguro, pwede rin yung isali sa 50-20-20 ni Yes. ma'am, 10. So, siguro gawing 50-10-10-20-10. Yung 10 is para sa future Yes. heartbreaks. Oo, dapat may ka doon, may pinaglaanan ka doon na ilang percentage. Kasi, for example, kailangan andun din yung emergency fund. Emergency. Oo. It's considered emergency. Oo. Iba yung emergency fund, iba din yung savings mo. Oo. So, dapat, mo lang siya, dapat i-manage lang talaga yung, spending habits natin. So, para naalala ko si Tabi. Tabi. Budol yun eh. Oo, budol talaga. Totoo. Oo. May psychological effect kasi yung mga yung mga systems na tawag dito, madali mataas yung bayaran. Kasi sometimes tayo mga human as we are, we look at something na halimbawa 100 and then I get to split it for alam mo yung Four payments. ano yung magiging cycle na, like for example 100 dirhams, I split it into to 4, so 25 dirhams lang. Ang next na influence niyan sa utak mo, nakakabili nga ako ng 25 na, ito every month naman. Ganun yung di ba, yung psychological. Kasi nagkakapatong-patong na. Tapos magulat ka na lang na monthly. 100 na sa'yo. Bigla na lang magte-text si Tabi, your card will be deducted this amount tomorrow. Meron pala. Ayan. Ano pa yung mga napapansin nyo na mga pagkakamali or mga mistake ng mga OFW na in small amounts parang okay lang, pero sa katagalan nakakasira na pala sa future nila. Ayan. Isa yun yung yung pag maraming sale. Ayan. Oo. So, Maraming sale tapos murang kainan. oo, yun. Kasi 'di ba nung tiningnan mo siya before, etong sapatos na to is worth this one. Tapos naka-sale siya. Ito na yung hinihintay ko. So, dapat before mo siyang bilhin, tawag dito, yung
just touch. Hawakan mo muna. Oh, Himas-himasin mo. himas-himasin mo muna. Tapos, kausapin mo, sabihin mo na, babalikan kita bukas. Mm. Matulog ka muna. Kung makatulog ka, edi, Hindi mo kailangan. hindi mo yan kailangan. Isipin mo kung ano yung needs at if it is a want only. Parang Kasi, di ba yung, for example, yung sa sapatos, Mm. ilang peraso kang sapatos meron kayo ngayon, di ba? Ilan? Basta nakadalawang ganun na ako. Oo, di ba? Pero, ilang beses natin siya nasuot. So, di ba maano lang na, hindi naman natin, ngayong oras na to, ito yung isusuot ko. So, dapat, Natatawa ko. Kasi meron akong binibentang sapatos kahapon. Nakahapon ko lang din naman nahanap. So, alam mo yung ganito pala ako. Hindi ko pa nagagamit ni isang beses. Binibenta ko sa ka-office mate mo, uwi ka ng Pilipinas, baka gusto mo Oo. pasalubong. pasalubong sa tatay mo. At saka may nakita ko dati sa Instagram na ano yung pagka-sale daw, 'di ba ang reasoning ng ibang mga tao pag bumibili sa sale, natipid mo to from halimbawa 500 naging 200 na lang. Sinasabi nila natipid mo yung 300 Pero in reality, gumastos ka ng 200. Yun yung Yes, gumastos ka pa rin. Yes. Gumastos Ako meron ka pa akong rin. i-share ha sa mga tao. Sana hindi ako mapahamak sa i-share. Ganun. Kasi I work sa sales sa sales talaga sa mall for almost 6 years, 7 years. Ganun. So, sometimes, not all the times, sometimes po, halimbawa, sapatos, isi-sale, sapatos, new arrival, bagong labas, ang presyo 500. Tapos yung brand na yon or yung model na yon nasa market na for 7 months. 'Di ba kung tatagal na yung model, bababa na rin ang presyo, no? Then, ang gagawin ng ibang company, time to get the money. So, ang gagawin nila, isi-sale nila yung sapatos na yon which is 7 months nang nasa market, ibabalik nila sa original price. Tapos doon isi-sale. Actually, nabili mo lang siya ng market price at that time. Hindi price when it was released. Okay. Ganun siya. So parang nag-depreciate na muna bago nila Nag-depreciate, tapos sinale, binalik sa original price, tapos dinlagyan ng discount. Grabe. So, nabuli mo lang siya ng market price. May mga ganong technique pala yung mga Pag niyo po yung kulong ha. Nagsasabi lang, tumutulong lang. Ganun. Known naman talaga ang mga Pilipino per se to be hardworking. That's not a question. It's not debatable. Masisipag talaga ang mga Pilipino. Pero nasabi mo dun sa book mo na hindi sapat ang sipag. Dapat merong sistema. Yun nga yung pag-iipon. Ano ba yung lamang ng isang taong may sistema kaysa isang taong masipag lang? So, ang taong masipag kasi is ano lang siya, nagtatrabaho. Tapos, sahod. Yun lang. Tapos, whereas if you have a system, pagkatanggap mo ng sahod mo, alam mo kung anong gagawin mo. Okay? Kasi 'di ba pag masipag ka lang o magtrabaho tapos padala doon, padala dito, bibili ako ng ganito. If you have a system, alam mo na etong portion na to pang savings ko. Itong portion na to is for my family. Itong portion na to is for my tithes and offering. So may ano na siya, may system ka nang sinusunod. So hindi ka naman uy, may ano doon. May gusto kong bibilhin na wala pala sa wala pala sa plan mo, tapos mapabili ka. But it's also good na nagsasabay yung dalawa, yung sipag at system. Yes. Speaking of sipag, anong masasabi mo sa OFW na, 'di ba, sobrang sipag niya, career-oriented siya, ganun. Tapos, although, nakakaramdaman naman talaga tayo ng pagod, 'di ba? Pero yung ending ng sahod mo, after ng mga deductions, wala nang natira. Paano mo siya i-encourage ba para sa system ng OFW na ano? Yes, OFW. Ayun, meron pala siyang copy. Yes. Pakita natin yung copy. Na tipong na hindi pa huli ang lahat para mag-reset siya. Kasi syempre, di ba yung mga sahod niya, sahod ng mga OFW, although work ka ng work, tapos wala naman pala nangyayari. Ganon. So, paano mo rin siya i-motivate
Ganun. Ang ibig sabihin siguro ni Ma'am Duday is like, halimbawa, 4,000 ang sahod every month. Pero after, dahil wala nga siyang sistema, wala siyang plano, nagawa niya na yung mga krimen ng pagtabi, pagbili ng mga kung ano-ano. Naiiwan sa sahod niya is 500 na lang. After all deductions, rent, pagkain, lahat-lahat, Wala na siya. bayad. Buti may 500 pa na iwan. Oo, may 500. Malaki pang 500. Malaki pa yun. Iba 100 na lang. So, paano mo Pambili ng i-encourage sapatos. yung taong 500 na lang ang naiiwan on a monthly basis sa sahod niya to To start the system? So, para sa mga OFW na hindi pa huli ang lahat, dahil doon na lang siya nabubuhay sa 500 niya. So, ang gagawin niya is, kailangan lang talaga niyang simulan. With whatever Yes, whatever kung anong meron siya. Kasi, for example, dahil bakit 500 na lang yung natira sa kanya, hindi natin alam, baka maraming binabayaran. Okay? So, kung ganun, for example, marami siyang binabayaran para tataas yung ano niya, yung matira niya after, baka pwede if may ano siya, may mga skills siya, pwede siyang mag-add ng additional income. May mga side hustles or baka ano siya, magaling siya doon sa mga events. So, magano siya ng mga side hustles. Napag-usapan din natin yan din nung kay doon sa subordinate niyo po. Nung nag-guest namin siya. Si Kay teacher? Sir Jason. Hindi, kay Sir Jason, di ba? Napag-usapan din natin yan. Paano kung kulang talaga yung sinasahod mo? Di ba? Ano yung gagawin mo para makapag-ipon ka pa rin and what not? And then on the other side din siguro, like, ako hindi ko talaga makakalimutan yung sinabi ng theology teacher namin nung third year college ako na, when you count to 10, you wouldn't reach 10 if you will not start with 1. Diba? So, kung halimbawa, 500 na lang naiiwan sa sahod mo, you can maybe start saving 50 for now. And then eventually, pag nag-loosen up na yung finances mo, you can increase to 100. Yes. And then, kung ang target mo is 5,000, eventually, you will reach there sa 5,000. So, dapat lang talaga na may gawin May ka. gawin You take simulan mo. action. A journey up 1,000 steps kung patay na yung kabayo. Ay, hindi. A Begins journey with the up 1,000 steps. Ano yan? Basta, yun na yun. Ano nga yun sa simbahan nilang tuloy? Ano nga simula nun? Sige, kaya mo. Pagkahaba-haba man ng prosesyon. Ayun. Oo. Sa simbahan. Kung patay na yung kabayo. Oo, kung pati na. Sa Town Plaza din ang tuloy. Ayan. Sino na ba? Ikaw na. Ako na. Sige. Sorry naman. Ay, so ano masasabi mo sa mindset na kailangan kong unahin lahat ng tao bago ang sarili ko kasi ako ang nasa abroad. Yan, 'di ba? Kagaya din ng natanong kanina ni 'di ba ni Miss Duday. Mindset talaga ng mga Pilipino lalo na mga OFW. Lahat ibibigay para sa mga pamilya. Oo, 'di ba? Ano yung mo sa kanila? Ano yung maipapayo mo sa kanila para mabago yung mentality na yun? Dapat tayo, kasi di ba as OFW, pamilya. But don't forget also yourself na dapat unahin mo kasi para masustain natin yung pagpapadala or yung pagtulong natin sa pamilya natin, kailangan unahin yung self natin. Kasi hindi naman siguro selfish din na unahin yung sarili natin. Yes. Kasi that's para sa iyo naman yan. Kasi pag uwi, iisipin talaga natin palagi yung sarili natin at what if pag uwi na tayo sa Pilipinas, what if mag-retire na tayo? Sino yung tutulong sa atin? Dun sa workbook mo, ma'am, as an advice lang po. Ano po yung amount na parang realistic para kami magsimula sa sistema? Depende kasi yan sa sa Income. sa income mo or sa finances mo. Yung pinaka-basic ko lang is kaya ginilagay ko mag-start lang tayo as 10,000 pesos kasi for example, yun nga, yung kanina 500 na lang yung natira mo. Mag-start ka sa pinaka mababa para ma-prove mo sa sarili mo na kaya ko pala na makapag-ipon ng for example 10,000 pesos within 3 months. Pagdating ng 3 months, for example, nakayanan mo na maipon yung 10,000 pesos, masabi mo sa sarili mo, kaya ko palang mag-ipon if I have a system to follow and if I am disciplined.
Tapos, doon na papasok yung, since kaya ko within 3 months, what if dagdagan ko kaya hanggang for example, nag-start ka ng June, hanggang December na, so 6 months. So, kung kaya mo na kasi, for example, nabayaran mo na yung mga utang mo. So, tataas na yung cash flow mo. So, i-increase ko yung pagsisave ko to 20,000 pesos until December. So, if kaya mo until December, masasabi mo sa sarili mo, you can prove it to yourself na, ay, kaya ko pala na 20,000 pesos. So, this will be the first year that I have enough savings na hindi ko siya ginalaw. So, para next year, yun na yung from January 1 is masulat mo na siya sa sa New Year's resolution mo na by the year 2027, on December 31, I have this amount. Baka kaya ko na yung 50,000 pesos or 100,000 pesos. Sana. Baka kaya mo 50,000, no? kaya yan. Disiplina lang. Disiplina. talaga. Oh. Kailan ba nagsisale ng discipline? Ang dito sa iyo. Wala. Saan ba nabibili? Saan nabibili? Unang-una pala saan nabibili? Ipilat lang ako kahit Oo. 24 hours pang. Pero ma'am, tawag nito, nawala tuloy ako sa... May instances na ba, like, on your personal experience, may instances na ba na halimbawa, itong natabi mong pera, nagalaw mo dahil wala na talagang ibang option? Nagalaw mo siya, ano ba ang dapat? Yung nagalaw mong pera, do you treat it as an utang doon sa savings mo na kailangan mo talagang ibalik or bawiin na lang sa mga next na mga savings? Okay. Kung sinasabi na savings yun. Mm-mm. For example, may emergency, doon ko siya kukunin sa emergency fund ko. Oo, meron separate na Separate kasi Oo. yan. So, for example, may bagyo na dumaan sa sa Pilipinas o sa lugar. Kagaya nung nangyari sa namin sa Cebu, nung may bagyo. Bumaha. Yung kasi namin din, yung bahay din namin is na ng baha. Oo. So, kailan kung magbayad kung sino yung maglilinis, that time is, tapos na kami nakapagpadala. Tapos nakabudget na yun. So, ginawa ko, doon ko siya kinuha sa emergency fund kung ano yung dapat ayusin sa bahay para yung savings ko ay hindi siya magalaw. Tapos yung nakalaan para sa mga bata, hindi siya magalaw. So, doon ko siya kinuha sa emergency fund. Tapos, kailangan kung nagamitan mo din yung emergency fund mo, dapat i-replenish mo. Oo, para buo pa rin. Yung bang sa emergency fund na yan, kunwari may nakaset ka na, halimbawa, 10,000 pesos for emergency fund. Fix lang yun na 10,000 every month. Dinadagdagan mo ba yun every month? Yes, depende na yan sa'yo kasi nasa book din yan kung magkano yung emergency fund na gusto mong ilagay every month. Every month. Oo. So yun yung dumadagdag 50. yun every month. Yun yung 50-20-20-10. Okay. So it's clear mga kapetoks, the system actually does not entail na savings lang. So dapat may Meron ding savings, mga- may emergency, may future Para sa retirement. retirement, tapos may future gala and Pero halimbawa, yung sa emergency, Kailangan talaga future gala. kasama yan. Oo. sama Kailangan kasama yun. Pero halimbawa, yung emergency fund mo, every month dinadagdagan mo yan. So, let's say na pag-ipon ka na ng 20,000 na emergency fund dahil sabihin na natin hinuhulugan mo ng 500 every month. Pag nabawasan yun, halimbawa, nahati yung emergency fund mo, same pa rin ba yung inuhulog mo monthly hanggang mabalik mo yung same amount or kailangan ibalik mo muna dun sa Sa akin, based on my experience, pag nagamitan ko yung emergency fund namin, next month is, depende yan sa finances ko kung dapat ko na ba siyang ibalik ibalik buo or baka hindi ko mabayaran siya or ma-replenish ng buo kasi may mga pa. Pero kasi yung pag-build ng emergency fund din natin is depende din yan. Kung may din yan, may tawag dito, may formula din yan. So within 3 to 6 months sa monthly income mo or monthly expenses mo, or if kaya natin makabuo ng up to 1 year. Pero hindi ko naman sinabi na, oy, kailangan mag-ano ka ng emergency fund next month. Kailangan i-compute natin yung kung magkano yung dapat na emergency fund mo. Tapos kailangan next month buo na. Hindi. Yung pag-build din ng emergency fund natin is pakonti-konti. Gradual din. Okay. Para hanggang buo yung natin. Hanggat hindi mo nabubuo, wag ka muna magkaka-emergency. huwag kang bigyan ka emergency. Di ba?
Ganon yun. Hindi, kasi yung emergency, wala naman dito. Oo. Tayo yung Yung emergency ba na to is para sa atin or yung emergency pa rin sa Pilipinas? So, depende sa'yo kung baka dapat sila meron silang sarili nila na ano, sarili maglaan na. ka doon, ikaw ba yung save for the emergency fund doon sa Pilipinas? Or isabay mo na sa emergency fund mo at tapos kung kailan may emergency doon mo na lang sila. doon mo ipapadala. Depende na din Nasa sa'yo sa'yo. lang. Mm-mm. Basta tag as emergency. Yes. Pero yung pag-sale ha, hindi yun emergency. Eh, yung heartbreak. Emergency din yun. Yun nga sabi ko kanina, considered as emergency. Oo. Uy, baka anong isipin ng mga ayun. Ito, fun question lang. Kung sa mga nakakasalimuha mong mga OFW dito sa UAE, kung makakapagreklamo yung mga wallet nila, ano kayong magiging usual na reklamo ng mga OFW? Ng mga wallet Mga wallet ng mga ng OFW? Baka sabihin ni wallet na ano ba yan, te? Ikaw na lang palagi. ang nasa loob ko ay puro na lang resibo. Baka palagi mo sinasabi na deserve ko to. Ako naman ang unahin mo. Oo. Pero eto lang, 'di ba pag nagbabakasyon ka, 'di ba? Usually kasi ang mga OFW, nag-ipon sila tapos pangwaldas din pala, Oo. 'di ba? Tapos imimit nila yung mga tropa nila, mga kamag-anak nila, na kahit di naman sila hine-hello, alam mo 'yon. Tapos inom dito, inom doon. So, sayang lang yung inipon nila. Pero kayo po ba, pag umuwi kayo ng Pilipinas, paano kayo nag-control ng spending nyo? Nakalaan na talaga yan. May portion ako sa salary ko na itong fix ito para sa bakasyon namin. Mm-mm. Tapos, pag andun na kami, nakasulat din yan kung anong mga bibilhin ko doon. Eto. Tapos, pasalubong, eto lang na amount. Sinusulat ko siya. Tapos, for example, magpapacheck up sa doktor, sinulat ko yan na magkano. Kasi, mostly yung pa-check up ngayon is 800 to 1,000 pesos na. Pero, nakasulat yan kahit actually sa community namin is pwede kaming magpa-check up for free. Pero nakasulat ba din yan in case lang kasi same sa nangyari namin yung last vacation namin is nung pagbakasyon namin nagkasakit ako dahil sa pagkain. So, pero may emergency fund. May emergency emergency fund ako fund. kasi nakalagay doon na eto pag sa doktor. Para sa sakit ng tiyan. Sakit ng tiyan. Oo. May siya, may Ang mga galing. percentage din doon, nakasulat na doon kung ano yung para kanino. Saan mo nabili yung disiplina mo? Siya, nasa tamang community lang po. Okay. Tama Anong naman. years? Isa, mga Pilipino na community. So, mga gastador pala yung mga barkada ko. Hindi ako gusto doon. Hindi ko ba? Nakabili lang ako maraming sapatos. Ayun. Sapatos lang naman yung guilty pleasure Oh, ko. ayan. So siguro dumako na tayo sa yung e-book mo pala kung merong mga interesado na kumuha mag-avail ng e-book. Paano nila nasa National Bookstore ba yan? Wala. Actually, it's an e-book. Tapos, print ko lang siya para mas okay. maganda kasi siyang makita mo. Matouch mo yan. yan. Maganda yan Ang ganda pa ng pagkakabind So, ebook siya. Available ba siya sa Google Play paano Store? ba? Actually, as of ngayon, kasi first ebook, first launch ko last May, and then, nasa pa siya sa mga friends ko lang. Yung parang kung sino yung friends ko na nasa Facebook ko, kasi hindi ko pa to talaga siya pinpublic. Okay. So, kung yung mga friends ni Jason, inalo niya, Ako hindi mo sinishare din niya. binigyan. Di ba tayo friends? Oo. So, para sa gustong mag-avail, yung Facebook, pwede ba yan? Yes Sige, po. pag- Yes. Mag-plug in. Yung Facebook ko is Crislani Arquiliano AFP.
At ilalagay din natin sa description para ma-message kanila kung gusto nilang Yes. mag-avail. So then they will just message you sa Facebook, then you will send the soft Ebook. copy, the ebook, or Yes, kasi may ano siya, actually, ako din yung gumawa sa funnel. my God. Nice. Yes, para makita din nila kung ano siya, kung paano siya. So, kaya nakaano pa lang siya, hindi ko pa siya pinpublic para makikita ko kung ano yung mga suggestions or need pa dapat. Kaya Okay. Kumbaga soft launch pa Soft lang. launch. Yes. Okay. Ito na lang, one last question about the book. So ano ba ang may expect ng ating mga readers na maging outcome after reading the book? So, after reading the book, if meron na silang ganito, or ebook, actually, namimigay din ako nito nung sa mga first na bumili, namimigay din ako ng hard copies. Ng hard copies. So, yung dapat expect nila is, basahin muna nila, tapos sundin nila yung kung ano yung nakasulat dito. Nakasulat. Kasi, walang mangyayari sa kanila kung binasa lang nila, tapos, Hindi wala naman nila lang. isa sa puso. o kung hindi nila, if they will not take an action, anong magagawa dito ni ebook kung Totoo. basa lang sila ng basa, attend lang sila ng seminar. Oo. So, Pero wala naman sa gawa. Oo. Dapat, they should take action. Kailangan gawin nila kung ano yung sinasabi dito kasi nilagay ko naman kung ano yung dapat isulat dito, anong dapat isulat dito, tapos compute mo. So, yun. What else? So, at the end, kung ginawa nila talaga yan, sinunod nila, magkakaroon na sila ng yung savings. Example, yung sinabi ko kanila, first 10,000 nila na ipon. Magkakaroon na sila ng yung guide kung anong gagawin nila. Kasi hindi lang to pang July month, hindi lang to pang August. Habang buhay. Lifetime. Habang buhay na to. Tapos, if may ka na, may system ka na, so mabilis na lang or madali na lang sa buhay mo na, ito na pala yung gagawin ko, and ito nang susunod na gagawin ko. At after this, hindi lang naman to yung until this lang ang pwede nilang gawin. May susunod pa. Okay. Diyan yung part 2 ng libro. Yes, actually, yung next na version nito, ginagawa ko na siya ngayon. Wow. And then, Looking may forward susunod to pa that. na may susunod pa. Abangan nyo yan, mga kapetoks. So I guess siguro it really just have to start with us. The will, the drive to do it. Yun. So, kasi discipline. Discipline. Yeah, discipline and take action. Take action. No? So pwede ba kayo namin like kung meron tayong mga viewers, organization who would like to invite you and Sir Jason, Yes. pwede naman kayo for a talk, no? Like a Yes. guest. Okay. Yes, we can schedule it kasi we are both also working. So, para ma-plan natin kung anong day, anong pwede kung makapag-leave kami. Okay. We are open to that, and we are happy na makapag-share pa sa more Filipinos natin. Okay. Ganda. Cool. Okay. Any last words? Last words. Ayun na naman tayo sa last sumakit words. yung puso ko, ang daming tama. Natamaan. Ako yung discipline talaga. Kailangan natin. Oo. Pag nagka-sale ulit, sabihan mo kami ha. Ng libro. Oo. Bro, para din. Punta na muna tayo sa ano pala. Sa ating next. Sa ating alinang pipiliin mo. Yan. Ngayon ko lang ulit narinig to. Narinig mo lang ulit na. Na-miss ko tuloy si Cub. Oo nga. Parang K-pop talaga eh. Oo. Ang galing. Ayan, so sa alin ang pipiliin mo na question natin ngayon? Natanong din yata natin to kay Jason. I don't know kung same lang din ba yung question. Mas pipiliin mo ba yung mataas ang sahod pero stressful? Yung stress na stress ka? Or yung sapat lang na sahod, basic lang na sahod, pero may peace of mind ka naman? For me, sa ngayon, sa estado ko ngayon, is doon na ako sa, hindi naman siguro basic, wag lang i-basic. Yung lang, yung parang sa next level siguro na sahod, less stress. Kasi, nung bata-bata ba siguro, mataas sa sahod, stress. Oo. Okay lang. Pero sa, ngayon, okay na ako doon sa next level. Tapos,
less stress. Less Kasi, stress. less stress, pero less stress sa trabaho. Pero yung sa mission na ginagawa namin, ano kasi siya, stress siya na maganda. Yeah. Ikaw, may sagot ka ba sa... Ako dun ako sa sa malaking sahod. Hindi, ako kasi I'm a firm believer that stress is just a state of mind. So, it's just all, if palati kasing sinasabi ng tao na stress ako sa ganito, stress ako sa ganyan, stress ako sa ganitong sitwasyon. It's always a choice. If you choose to be stressed, rather than accepting the fact that you're doing it dahil kailangan mo, may stress ka talaga. So, it's a state of mind. So, kung ilalagay mo yung utak mo na you're doing this out dahil yun, may pinag-iipunan ka and you have to put 30,000 pesos sa savings mo this month, and you really have to go through that process. Instead of stress, you would feel motivated or motivation. So doon ako sa malaki ang sahod. And choose not to be stressed out. Okay. Ay, ano kasi ako yung parang, palagi ko talagang iniisip. Stress ako. Oo. May ganung tao. May Ako pag nai-stress ako, lagi kong motivate yung sarili ko. I love my job. I love my job. I love my job. Repeat until convinced. Oh, okay. Ganon. Sino nga yung I love my job? May movie na ganun eh. Yeah. Oo. Oo. Ako, Ikaw. siguro, hindi ko ayaang pa-stress ako. Kaya dapat sila yung may stress sa akin. Oo, correct. Gusto ko yung... Oo. Dapat sila yung mas stress sa akin. Mas stress ka, no? Oo. Bahala kayo dyan. Oo. Ayun. So, Miss Crislani, baka may gusto kang i-shoutout. Sa lahat ng mga viewers ng Kapitox, papasalamat ako sa kanila na in-invite nila ako para I have the chance to inform you na about sa book. At I hope that you will support me sa next version ng OFW Money Reset System na ebook. Okay. So, check nyo lang po sa description below. Ipopost po namin yung Facebook page ni ma'am para po. At sana marami kang matulungan ng mga OFW. Yung ebook Yes. mo na Yes. maraming ma-encourage na mag-reset ng kanilang financial mindset. Di Kaya ba? para naman matuloy na rin yung 2 years lang. Oo nga. Hindi pa rin natutuloy. Wala pa atang nakakausap na natuloy yung 2 years lang. 2 decades baka. 2 2 years decades lang ang pwede pa. Decades pwede. Magpapaalam sa pamilya sa 2 taon lang. Hala. 10 years na pala 10 kinabukasan. Ayan. Ayan. Okay, so maraming salamat Miss Crislani at Miss Duday sa iyong first episode. Maraming salamat sa Yay! Ayan. Si Cubs, kung nasaan ka man ngayon, Cubs, ang saya-saya mo parang kanina. Hindi, si Cubs, ano pa rin naman yan eh. Kapetox pa naman natin yan si Cubs. Anytime, kung gusto niyang maging special co-host, pwede siyang mag-drop by. Diba? Kailangan lang talaga ni Cubs mag-focus ngayon kasi bago yung career niya. And then, Kasi mas importante pa rin naman yung career. Diba? Yun. Paano ka magre-reset? yun, Yes. reset. Diba? Paano ka magre-reset kung Mag-reset na siya. naipasok pa yun, diba? Na-connect. Dapat mag-reset na siya. Oo nga. Yeah. Ayan, Ayan. so maraming salamat mga kapetox. Mag-subscribe na kayo sa amin para mas marami pa kaming maibigay sa inyo ng mga inspiring na mga guests kagaya Yes, ni Miss yes. Crislani. Ayan, maraming salamat sa panood. Bye-bye. Paalam!